Hi guys! Hi! Welcome to our Gusto ko ng channel! Merong na-reading question si Kim. Actually, yung Google. May na-reading question si Google. nasasagutin namin tatlo. Yeah. Ano yun? Lahat tayo sasagot or random lang? Depende kung Pwede. sino sumagot. Okay, sige. Okay, ready? Yan. Okay, number one, let's start. Okay, the number one question is, Ate Jess, pag ano? What's the weirdest thing you've done in public? Ano siya, parang hindi ko naman, Pina-consider. hindi ko siya kino-consider na nagawa ko siya. Parang nangyari lang yon kasi no choice ako. Yun yung pupunta kami na, galing kaming office noon. Tapos, pauwi ako, nag-ano ko angkas. Kaya sa office, sobrang lakas ng ulan. Kaso pagdating ng Mega Mall, hindi na umuulan. Hanggang makauwi ako sa bahay, nakakot ako. Tapos yung mga kasama ko sa kalsada, wala silang coat. Kaso gusto ko sana sabihin kay Kuya Angkas, tanggalin na lang yung coat. Kasi nga, hindi naman na umuulan. Pagdating sa bahay namin dito sa Baysa, hindi na umuulan, sobrang tirik na ng araw. Kaso naka-coat pa rin ako. Kaso nahiya naman ako kasi nga, syempre, EDSA yun. Ayun, hindi naman pwedeng tumigil-tigil ka lang agad. Kaya hindi ko naman siya meant na gawin yun. Wala lang talaga akong choice kasi nasa EDSA nga kami. Yun, ang weird lang no. Naka-raincoat ako di umulan. Bagong ano yun? Fashion. Oo, nakainis. Nahiya nga ako. Kasi ganito. Siguro at least 2 ang sasagot na lang. Sige, para. Tapos ako, Alam ko ikaw meron kayo eh. meron ako. Weirdest. Yeah, yung nag-wheels on the bus. Yung first time kong mag-wheels on the bus sa kalsada. Yun, kasi lasing ako. Pero I feel safe naman kasi kasama ko yung mga pinsan. Hindi, tsaka very helpful din yung Wheels on the Bus. Kasi di ba Pampagising. nagising siya. Nagising si Kuya Si Kuya Buddy. Oo, sige. Hi, ano pala? Shout out kay Kuya Buddy. May-ari ng Yung motor Buddy. na blue. Click. Click. Ngayon, ang sasagot naman si Ate Jessica. What do you feel the most guilty about? Sorry, it's random. Uy, naalala ko. Nung nasa college days, nag-jaywalking ako. Tapos, wala akong dalang ID. Sabi nung traffic enforcer, ang ganda mo pa naman. Yes! Oh, yes mo. Ang ganda mo pa na wala kang ID. Sabi, sorry po, nalimutan ko eh. Tapos, Pero may enforcer. meron. So may monumento. Nagtaka ako kasi wala namang nahuhuli talaga doon. Tapos bigla akong hinuli. Tapos natuwa ako kasi may karamay ako. May karamay ako. Tapos sabi, may parang seminar, ganyan. Tapos paunti-unti, umaalis na ako. Tumakas na ako. Hindi ka naman din siguro yun. Yes. Ayun, guilty naman talaga ako doon. Ako guilty ako sa trabaho. May kumulog lang po. May kulog, guys. May kulog na dumaan. Wala. Sorry, pagpaset kasi diba? Ay, ang tawag dito, guilty ako sa work kasi minsan tinatamad na ako, pinapagawa ko sa ibang tao. May kumulog ulit. May kumulog ulit sa kaya. Hindi naman nila makikita to. Kasi Instagram naman kami mag-aano. Shoutout sa mga ka-team ko. Pasensya na, tamad lang minsan. Magpo-post kayo pero walang tag. Yun lang. Okay, next. Kami ni Ate Jess. How much does your personality change when you're around different people? Siguro 80%. Pero iba. Ibang-iba ka, Kim. Ibang-iba ako sa trabaho, Ah. friends, at family. Alam nila, nakita nila ako paano magtrabaho. Ako dati noon. Akala ko nila boss ako. Parang sa family shy siya. Family na yun Pero parang shy siya. Napaka-ano siya. Sa trabaho, Free akala na. naman nilang bossy ako. Nakita nila ako magtrabaho. Oo, pero pag nasa kami-kami lang,
We're equal. Hindi equal tayo, wild ka kaya. Ako atin siya sigaw na. Ako, before, change talaga yung, personality ko. Kaso nga yung makapal na yung mukha ko, parang wala namang pagbabago. Kung ko, yun pa rin. Next question. When do you feel the most alone? No. When do you feel the most alone? Okay. Pag wala kayo, Pag may nangyaring sitwasyon na ikaw yung sinisisi, tapos hindi mo naman kasalanan, feeling ko alone ako. Yung parang, ako na naman, may kasalanan, fault ko na naman, kahit hindi, kahit magpaliwanag ako. Hindi pala ito pwede i-upload. Ganon. Tapos minsan doon ko lang ma-feel na gusto ko silang makasama kasi nalulungkot ako na ako lang. Parang dahil nga sa nangyaring yun, iisipin ko silang dalawa na pwede pa tayong tumambay, isa dyan, gala tayo, ganyan. Yun. Kaya, Ako naman, tuwing gabi. Yan, start nung nawala si mom. So, I feel so alone. So, lagi ko silang inaaya. Kahit ko anda. kaya sa pamilya ko dyan, shout out. pag-aalis kami. Alam nyo na, ayaw namin sa inyo. Salamat. Shout out. Okay, next. What's the nicest thing someone has done for you? Oh. Ate Jess and Kay. Ate Jess, what's the nicest thing someone has done for you? Actually, marami. Ang dami. Kasi, kahit small thing siya, na-appreciate ko yun. Kaya pag lalo kapag may problema ang isa't isa, tapos ako yung hinahanap. Oo. So sabihin, Ate Jess, sila ako nakausap, Ate Jess. Ganyan. Yan yung pinakagusto ko. Parang kasi, dahil sa bida-bida akong person, so gusto ko lagi kong naalala. Ganun. Ikaw, dapat ikaw din. Ano yun sa tanong ko? Nicest thing. Someone has done. Sinasamahan ako kapag kailangan ko ng kasama. Yun yung yun ang pinaka-nicest thing na ginawa. Yung mga tao na sa paligid ko. Yan. Even the night, in evening, willing silang pumunta at willing ako patirahin sa kanila. Ayan. So, next po. Bakit pagdating sa akin napakasala? Okay. What things keeps you going on hard days? Okay. What thing keeps you going on hard days? Yung syempre mga plans ko sa future. Yun yung nagiging reason bakit kahit mahirap yung work, mahirap yung nangyayari sa yung ganyan sitwasyon, ganyan. May nilook forward kasi ako. Kaya yun yung nagiging motivation ko na hindi, balang araw magiging okay din naman, ganyan. Kasi ito yung plano ko sa future. Ganun. Yes. Parang same lang din. Lalo kung kasama ko yung mga friends kong may may pupuntahan or may mga plans. Kasi kung ako lang, parang di ko na kaya, ganun. Mabilis din akong mag-give up. Pero kung may kakaramay ka, mo ka. Kaya pang pagtiyagaan yun. Lalo sa work yan. Kaya pa. Sa akin bukid nun eh. BS na. Okay. Best time na nakasama nyo ang kalikasan. Ako kasi, maganda yung Mindoro. Like, kung pupatay kasi province ng family, ng parents ko. Pero, number 1 talaga yung Bukidnon. Yeah. Kasi, kakaiba siya. Tsaka may kita mo doon yung talagang creation ng Lord. Sobrang ganda. And this is the Bukidnon. Yeah. Ito. Yan. Tsaka ito pa. Ito. Dami yung picture together. Sobrang ganda. As in. Hindi kasi siya, no? Ibang-iba sa nakikita natin sa Metro, sa Luzon na part. Yes.
Para sa akin kasi first time ako makapunta sa Mindanao, kaya nakapunta rin naman ako sa Visayas part. Pero yung Mindanao, sa Bukidnon, sa Cagayan, kung saan man, marami. Grabe talaga. Ang ganda. Kasi pag tumingin ka sa mga bundok, walang bahay. Alam mo yung na-preserve yung na-preserve yung bundok, na bundok lang talaga siya. Na alam mo na ito ay bundok lang. Walang bawal na yung mga bahay-bahay. Pag nakakita ka kasi ng bundok sa ibang probinsya, like sa Luzon na part or Visayas, may mga bahay-bahay. Dito sa Mindanao, parang bawal eh. Ako ko ba? Ganda-ganda talaga sa Bukidnon. Kaya pag nagpipicture ka, puro halaman ang makikita mo. Dapat pala ang question natin, change natin. Ano yung experience nyo sa Bukidnon? Oo. Ayan, okay. Last year, ay galing tayo sa Bukidnon and this coming June, babalik ulit tayo sa Bukidnon. June. See you sa Bukidnon in 2 months. Ano yung masasabi niyong best experience nyo sa Bukidnon? And ano yung nilulook forward nyo this Sa pagbabalik year? natin. Sa pagbabalik natin. So, Sige. Ate Jess Ate muna. Jess. Ako yung pinaka-the best kong experience. Lawis talaga. Sa Lawis, the best. As in. Bakit the best? Ano Papunta nangyari? pa lang kasi doon, may kita mo na talaga yung ganda ng Bukidnon. Sobrang ganda. As in. Para Daanan kang pa nasa painting or Pasok sa wallpaper. Parang ganun. Sobrang ganda. As in. Parang siyang drawing. True. At siguro, I'm looking for... Wait lang, dagdag ko lang. Actually, nung nasa Lawis kasi kami din, umulan nun. Tapos kaya siya Ay, best. oo, Kaya siya the best best. kasi diba after ulan, may rainbow. May rain. Parang Kaya- kumbaga nag-welcome sa amin Yes. yung ulan, then Yes. rainbow. Ay, ang ganda. Actually, nasa talaga. baba pa kami noon nung umulan. Tapos nung umakyat kami, andun yung rainbow. Oo, Kaya parang sobra. welcome. Eto. Ching! Yan. Picture ba tayo? Oo, Oo. picture tayo. Ano yung nilulook forward mo? Marami. Bukod sa place, given na yun, sobrang ganda na ng place. Yung more bonding sa family, kasi yung lugar na yon sa side ni Kim, sa family niya. So, mas excited ako na mas maraming bond Ako excited with her family, mo yung mga the pinsan. one that Yun nga yung thought niya mo. Hindi ka ba excited mga bati? Lahat ng tao doon. lahat. Okay. Okay, sige. Shoutout kita. At ako na shoutout. Ako na lang yung next Sige, lugar sige. mo yun, Kim. Ito, medyo mahaba-haba ito guys. Ikaw yung sasabi niya. Ako yung best experience ko, yung, best experience lang taga or kahit yung best place. Kahit ano. Basta yung Sige. best na nangyari sa'yo sa Bukidnon. Actually, Lawis din kasi talaga sa akin. Pero, Lawis, di ba yung plano ko magpakasal? Ayaw ka wala. Hindi, pero sige, dahil nakuha ni Ate Jess yun, ang sa akin na lang, yung Lovers Lane. Lovers Lane. Okay. Lovers Lane. Alam ko Kasi, bakit. maganda yung Eto. Lovers Lane. Kasi may nagkwento Ito yung dyan na, picture. Tapos, ang nilulook forward ko, hindi lang mapuntahan, mas malayo pang lugar yung mapuntahan. Yes. Kasi ano ba yung pinakamalayo natin? Parang, yung sa may, Yung Samis or yung... yun yung pinakamalayo. Yung may- yung may corn. Oo, yun. Yun, Ay, oo. Yung may corn. First day namin yun. Claveria ba? Claveria. Claveria, yun yung malayo. So, this time, gusto ko, malayo din naman. Tapos, gusto ko mag-overnight. Yung, Yeah. yung yung Camping. sunrise. So, yan. Sunrise. Gusto siya sunrise, clouds. sunset, ganyan. Gusto ko din yung ganun. Yung pagising ko, yes! Makakita ng clouds. Most especially yung clouds. Kasi gusto ko. Kim, your turn. Last. Shout out ka sa kanila. Shout out para sa inyo. Ayan, taga doon ako pero lagi pa rin akong na-amaze sa lugar. Especially yung nature. Talagang nakaka-heal siya. At hindi mo aakalain na may ganun sa Pilipinas. Akala namin sa ano lang yun. Sa painting, yan sa ibang bansa. Pero meron po tayong sariling atin.
Then, ano bang best experience ko? Marami actually, kasi first time ko nag-travel last year na sila ang kasama. At ang daming nangyari. Iba talaga pagkasama kong friends and family. Kasi sa family, bahay lang kami. Pero ang friends talaga explore. So marami kami napuntahang lugar. Last December, mag-isa lang akong pumunta doon. So napunta ako yung communal ranch. Na gusto nilang puntahan. Sorry, nauna ako. At plan namin na dapat sabay-sabay kami. Pero Kaso- babalik pa naman. Kaso ka, yun nga, nauna ako doon dahil ako lang naman ang mabilis i-motor. So, dahil ako lang mag-isa. Kasi problem namin that time, yung transpo. Kasi wala dong bus, taxi. So, motor ang pinaka-best way para makapamash. So, looking forward sa maraming memories. Kasi last year ay, ewan ko ba, parang minadali. Madali lang yung stay namin doon. Tapos parang bitin. At this time, pinaghandaan namin. Sobrang bitin. Pinagandaan na, ay, tipo umiyak kami na, stay, pautang, stay pa tayo. Galon. Kasi sobra siyang bitin. At Nagiyakan pa. Kasi nagiyakan ayaw pa pang kami. umuwi. At doon ko, last year din, parang doon ko mismo nakaklose yung mga pinsan ko. Hindi kami close talaga. Doon talaga nagkaroon ng bond. Sabay-sabay kami. Basta, alam na nila yung mga nangyari. First time kami. Nag-stroll Gabi, kami. ano oras tayo umuwi? Mga 4 a.m. Oh, yan. Nag-stroll kami through motor, yung parang, hindi ka ganit sa Manila na bawal yun eh, yung 3 on the motor. Take note, walang helmet. Walang helmet. Yan. Tapos, 3 kami sa isang motor at ang mga motor ay mga hindi naman heavy. Honda Click, mga ganyan, di ba? Yung Mio, di ba Mio yung isa? Tapos yung kay yung mapayat, di ba? Hindi siya pwede pang tatluhan pero nagawa namin. Tapos tumambay kami ng 7-Eleven sa Opol na 2 hours ang layo mula sa Bukidnon para lang mag 7-Eleven. Ayun, maraming memories. Din sa June, mas marami pa. Yes. Sila ulit ang kasama ko. So, ayun. See you, Bukidnon! See you!